Mag-change tayo ng Isuzu. Yan, Isuzu. So diesel yan, matic. Ayan, pick up siya, pick up. Isuzu na pick up yan. Ayan. So ito, magagandang mga klaseng sasakyan din to. Yan, Isuzu D-Max. Yan. So alamin natin kung ilang litro to, no? So may dala siyang may dala siyang langis. So ito yung langis na gagamitin natin sa kanya. Although hindi siya magpapapalit ng filter, so sasaksyon na lang natin siya. Ito, yan. 1540 na Titan. Ayan, Fox yung gamit niya. Ayan, 1540 viscosity niya. So good. Good yan, sige yan. Ito yung sinusul natin. So ngayon, so hindi siya magpapalit ng so gagamit lang tayo ng machine na ganyan. So suction. So hindi na natin siya ililifter. Ayan. So yan, ganito yung paggamit ng suction guys, no? Gamit lang siya ng hangin, supply ng hangin going to suction. Wala, mapit down. Mapit down. Mapit down. Yan, yun lang. So close lang yan. Yan. Tapos hihigop na yan. Hihigupin yan. So yan. Malalaman natin kung ilang litro yan. Sige guys. Alamin natin kung ilang litro. So may guide naman yan. So kung ano yung pull out natin na lang doon lang natin siya, yun lang ibabalik natin. Yan. Ilang litro yung langis na makukuha natin. Ayan, sasaksyonin lang natin siya. Ano mag-work yung suction. Change the small. Here. It's very big. Yan. Tapos sukatin nyo lang ito sa pala. So yun. Sukatin nyo lang itong dipstick na to. Yan po. Dito. Yan. From dito. Tapos yun. Nakaba naman siya. So, may space na kapag. Ayun lang yung pag-alin. So, abot na sa ilalim ng pinaka-oil pan niya. So ito, ginagamit namin itong machine na to, itong suction na to, sa mga BMW, yan, mga BM, Mercedes, Porsche, Ferrari. So ito yung mga ginagamit namin. Minsan kasi ayaw nila magpatanggal ng brake pad kasi nakakalistrate nga naman talaga yun. No? So itong suction na to, baka isipin nyo na hindi masasaig. Hindi, masasaig niya talaga yan. Kung ilan yung litro na pull out mo dyan, kung ano ba 5.5 lumang latot kalahati, yun ang makukuha natin dyan. So yan, umaangat na siya. So, yan. Yun. Hihigop na siya. Kaya nyo naman dun sana. Unti-unting mapupuno na yan. Ayan, hinihigop na siya. Hinihinay. Hinihinay. So yan, yun nga, nahihigop na siya. Yan, unti-unti na siyang hinihigop. Ayan. So yan, balik muna tayo dun sa ano. So yan, nakaka-1 litro na tayo. Ayan, kulang ko lang 1 litro na ng papunta yan hanggang pa 4.5, yan, 5 liters, 5.5, 6, 6.5, ayan, ganun. Ayan. So ayan, tingnan natin. So ito yung ano ng Isuzu, makina ng Isuzu, ayan. So ito yung kanyang sobra, ito guys, ito, kagaya nito. So, huwag na kayo magkakamali dyan, hanggang dito, maximum niya. So, sobra yung power steering niya. Pero okay lang, okay naman yan. Hindi naman masyadong punong-puno. Kasi kaya huwag nyo pupunuin itong power steering kasi pag pumunta kayo sa kaliwa, pag pinihit nyo yung manubela nyo pa kaliwa, so babalik yan dito tataas yan. Pag kinanan nyo, tutulak niya uli kasi dito yan. So, bumabalik-balik lang yun. Kaya ito, may space talaga dapat yan. Huwag nyo pupunuin, no? So, ganun yun. So yun naman yung kanyang so, di pa tayo doon. Yung kanyang ito naman yung kanyang brake fluid. Yan, ito naman. Kasi yung hydrovac niya, yun. Yung hydrovac niya. Yung pinaka-hydrovac niya. Yun. So may supply ng yan, hangin. Yan. So yung filter, yung pinatanggal ni Sadyon, yung filter na yun. Yun ang air filter niya, so nalinis na. So, ayun naman yung puti na yon. Yun naman ang receiver niya sa
receiver niya sa receiver nitong radiator, yan, yung radiator natin. So doon lang kayo magbe-base kung na, kasi yun, pag nababawasan to, kumukuha siya doon. Oh, no, no, no. Up, 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 up. Happy people, because we have the like this one, the kalas, kalas. So, yeah. Ayun. Nakakaroon na kasi yung pagtusok yan. Pagtusok natin kasi huwag yung sasagad kasi may tamang sukat yan. No? So, yun. Bago pa to. Bagong-bago pa. O, ito naman natin. No? So, ganda yan. So, ito yung laki ng D-Max 4x4. Yan. Ganyan yung ano niya sa loob. Yan. Meron siyang upuan sa double door to. Meron silang nilalabas na single door. So, maganda to. Na double door. So, diesel to guys. Yan, diesel siya yan. Susunod. So, ayan yung ano niya, dashboard niya. Yan yung manubela niya. So, positive. Manual transmission siya. Naka-manual transmission. Like, ayun. Yung unang ano ay clutch. Brake sa gitna. Ayun. Yun yung gasoline pedal niya. Tama ba? Gasoline pedal man tawag dun. Ayan. So, bagong-bago siya. Ano? Bago pa siya. So, kumpanya to. Susunod na to. Ayan. At yun nga natin, guide natin siya doon sa ayan. Nawawala siya. Yan, pag nawawala ng higop yan, so gagalaw-galawin nyo lang. Kagaya ng gagawin ko. Yan. Steady ko muna yung camera. Nilibot na ulit siya. Kung mabagal talaga doon kasi parang mahina yung pressure ng hangin namin. So yan, kaya ano siya, kaya siya mabagal. Ewan ko bakit hindi na malakas yung pressure na ito eh. Hindi ko alam kung bakit mahina na siya. Siguro pag na-adjust ko, kailangan namin ipa-maintenance. So kasi yan, dapat yan, papalo ng ano yan dito. Yan, papalo ng mataas yan. Huwag lang doon aabot sa pula kasi sobrang ano, may tendency na sumabog to, no? Kaya may guide tayo dito kasi ano yan, yung guide na to, yung pressure ng hangin yan. So napakababa ng binibigay niya. Hindi ko alam kung bakit mababa yung pressure na binibigay niya. So, hindi ko alam kung bakit to kasi may maintenance naman to. Oh, baba ng ano niya, kanyo bagsak, konti lang yung binibigay niya supply. Napakababa. Inisip ko baka barado kaya ito. Yo, okay. Say hi. This one driver for the Isuzu. Good Good service, Mia. good Yeah, and very D-Max. The D-Max car is good. Dimax, Mia. Mia D-Max. Oh. Oh. 4x4. Oh, 4x4. Yeah. Kaliwalit tarap. Tomorrow morning go to Jeddah. Jeddah. Yeah. Pupunta pala sila. Travel your Jeddah. More or less 1,000 kilometers, right? Tomorrow morning. Tomorrow morning. What time? What time? 8 o'clock. 8 o'clock? Yeah. Mas better 5 o'clock in the morning. Yeah. Check the air ha, before your travel. But now I check all this one, steering, brake fluid, everything I check, okay? Sa-travel pala siya ng Riyadh, kaya pala ano, sa-travel pala siya ng Riyadh, kaya pala magpapacheng sa isa. I go to the clinic. So yan, at ano, so yun na, umaksak na uli siya. So ito lang ang problema nito, medyo mabagal talaga siya. Napaka mabagal niya dito.
Napakabagal niya lang humigot. So, yan lang. Estimation ko siguro dito, nasa ano to, nasa 7 o 6 na litro yung makukuha natin dito. Pero wala naman tayong dapat ipag-alala. Kasi bihira kasi kami mag-change oil ng Isuzu, ng mga diesel. Yan, intercooler pala to, Isuzu intercooler. Yan. Isuzu intercooler. Bihira kasi kami mag-change oil ng mag-change oil ng Isuzu, yung mga diesel, yung mga, kaya hindi ako masyadong popular dito guys, no? Pero sa gasolina, talagang araw-araw na lang yun. Alos more or less, nasa 8 taon yata o 7 taon na akong ganyan trabaho, paulit nakakaumay na rin minsan, pero laban lang, no? Laban lang. Yan, ganun ang problema niya, medyo mabagal siyang humikot. Ako, iwan mo eh. So, ito pala, may turbo pala to. May turbo si Isuzu. Ito, turbo niya sa intake. Ayun yung turbo niya. No? Saka dapat yung pala, yung isa pa yun na ito, isang tip pa rin, no? Kapag mga nakaturbo yung ating sasakyan, pag nakaturbo tayo, tapos mga naka long drive tayo, wag ninyo pong kaagad pinapatay yung sasakyan nyo, no? Kasi isa po yan na nakakasira ng turbo natin. Kasi po yan, dito sa pinakasusususo niya, yan, doon sa pinakasusususo niya na yan, yan, yung turbo niya yan. Mayroon pong parang propeller po yan na maliit na umiikot-ikot. Ngayon, so ang nagdadala lang po dyan ay hangin. So pag start po kasi natin ng makina, pag galaw ng mga piston natin, so pabaliktad po yung ikot niya. Hangin lang po ang magpapaikot sa kanya. So ngayon, yung umiikot na yun doon sa gitna na yun, sinusuplayan po may supply pong yan na langis. May supply na langis yan. Ngayon, kapag ka po ay naka-long drive kayo at bigla ninyong pinatay na hindi kagad nakababa yung langis lahat, tapos bigla ninyong pinatay, may tendency po nang pupunto po yung langis doon sa gitna ng turbo nyo. Yan, magpaano po yan. Ngayon, siyempre, galing kayo sa long drive, mainit yung buong makina natin. So, mangyayari po yan, magiging parang carbon na yung natin, yung langis na yun. Masusunog niya po yung sa sobrang init nung Kasi nakadikit lang po yan, no? Mapapansin yung makina at saka yung turbo niya. Ngayon, katagalan po, pag paulit-ulit natin ginagawa yun, hanggang ilang taon natin yun na yun, mag-uumpisa na yun, mag-iingay na yung turbo nyo. Kasi bakit? Kasi yung gitna ng turbo, yung pinaka umiikot na siguro parang bearing yun, or anong tawag man doon, hindi na po niya mapasukan ng mabuti ng langis. Hindi na po niya mabigyan ng lubrication ng langis. Kaya po yun, mag-iingay na yun hanggang masira na po yung turbo natin. Kapag nasira po ang turbo natin, so makaka-apekto po sa takbo ng makina natin yan. Hindi po siya makakapag-supply ng mabuti ng hangin. Kaya mapipilitan kayong ipababa sa mekaniko nyo yan. Ayun po yung magiging hatol niyan. Mapapalitan po yan. So napakamahal po ng turbo na yan. Kahit po dito sa Saudi, mapresyo po yan. Para po, ayun po yung isang mga maintenance, tip maintenance natin para hindi masira kagad yung turbo natin. No? Kasi po yan, pag umandar po yung makina niyan, maglulubricate po itong langis na natin, po yan, iniikot na po yan sa loob ng buong makina nyo hanggang kung may turbo, magtuturbo. Patswing. Ala, shoot. Bah, sinusura-sura na ako. So, ayun po yung pagiging problema natin sa turbo nyo. Yan. Tapos yung pagsilip naman po ng belt natin, ayan, kagaya po nito, ayan, kita nyo doon sa pinaka-puller niya, nakalutang pa yung belt, so ibig sabihin okay pa yan, good pa siya.
Kasi ano, lagpas pa. Pag yan ay pumasok na yan, yung belt ay pumasok na sa loob ng cooler nyo, under maintenance nyo na po siya, no? Ayan, tapos ito pala yung pump niya ito yung pump diesel niya. Ito po yung pump diesel niya sa ano po to. May filter din po yan, pinapalitan din po yan. So hindi ko pa lang masyadong alam po ng eksaktong ilang kilometers para magpalit tayo ng filter nito. Kasi ito po yung magiging salaan niya, yung magiging dumi-dumi sa tangke. Dito po yan, sasalain niya po dito yan. So malinis na dapat yung papasok dito sa mga injector niya. Yan dito sa mga pipe papuntang injector niya doon sa loob ng makina. Kasi hindi po pwedeng mabarahan yan. Kasi misfiring po siya pagka ganun. Kaya pala hirap kang humigop eh. Talaga itong kasama ko. Ako naman paano ang vlog, hindi ko rin napansin. Dapat kasi binubuksan to. Kaya walang hangin tayong makuha. Ayan, tensya na kahit malipit yung camera. Habang nagbablog tayo, magtatrabaho. Yun. Ayun, humigop na uli. Akala ko naman tinanggal niya. Ayan. Harapan tuloy siya. Humigop na uli siya. So yun, sa papadaan, no? Pasensya na kayo, kaya pala sabi ko mabagal humigop. Pala, dapat nabubuksan nyo guys, no? Pagka ganito gagamit tayo ng mga sakto na ganito para mo yung hangin, higop siya ng magbabuti. Nakahigop ka ng mabuti. Ayan. May ano, ABS bang tawag dito, 'yon. So, napaka-importante sa sasakyan natin 'to, no? Napaka-importante po 'to. Yan, i-search niyo na po kay Google kung ano pong meaning ng ABS na ganito. Kung ano yung kagandahan sa sasakyan pag may ganito yung sasakyan nyo. Pero ang alam ko po dito, ito po ay sa preno, no? Ito po yung mga kapag yung umi-slide na yung preno nyo, sa sobrang lakas ng preno nyo, hindi po siya i-slide, no? Hindi na mag-freewheeling. Jeddah to Riyadh, 120 riyal diesel. 1,000 Nah, 100 kilometer? money. Diesel. Wala? Yeah. 110 riyal Yeah? diesel Riyadh to Jeddah. Change. Diesel. Diesel? 100. Very low. Before 4 days, Yeah? I'm coming to Jeddah, Riyadh. Oh. Diesel. Put the 130. 110 riyal. What you expensive or not? No, Very high, ha? very cheap. Very cheap. Yeah. Before, after, versus gasoline. Now diesel 1 riyal 50 halala. 50 halala. Before 75 halala. 75. Yeah. Very high now, ha? But very cheap. Very cheap. Jeddah to Riyadh 100. But problem, we have the coming the city, no available gasoline station for the diesel. Like this. No. You have the no diesel here. Yeah. No diesel here. We have the problem like this sa location. Yun ang problema natin pag naka-diesel tayo. Hindi kagaya sa Pilipinas, kahit sa gasolinahan may diesel. Dito wala. This my company before sell 100,000. This one. Yeah. Now, how much now? 2023 model.
So yun, dati na pala ng ano ko, kulang sa kamis. So yan, magsali na tayo. Lagay ka my friend ha? So sasalina na natin siya. Yan, check natin. Hala? Maganda yung balas na. So ganyan kaganda yung langis niya. Yan. Pan-diesel talaga. Yan. So yan, kasi hindi natin alam yung sukatin natin dito sa dipstick niya. 1.5. Ha? 1.5. 1.5? Yeah. ممكن فلتر also 1.5. Ba't full? ها؟ Ba't full? هلا؟ Start sukol pa rin, check. Sukol siya na may pre. Sukol. Matisak ka ra. So yun, kasi sabi niya, dating kulang daw to sa langis, kaya pala hindi kami makahigo. Tapos dito to. Okay. Ang sumunod ng diesel. Kung type natin ang pagkakasama ang filter. Ayun, sige guys, thank you.